Isipin mo, ano kung ang iyong sariling ina ang nagkulam sa iyo? Mga kaibigan, bago ko simulan ang kwentong ito, isang sorpresa. Paano kung ang taong pinakamalapit sa iyo, ang iyong pamilya, ang siyang nagdadala ng tunay na maldyo? Ito ang kulam sa pamilya na hindi mo inasahan. Ako si Pamela Clamille, at ngayon, ibabahagi ko ang albularyo kwento na isang lalaking nakalaban ang Filipino witchcraft sa sarili niyang dugo. Sa liblib na baryo ng San Isidro sa lalawigan ng Quezon, kung saan ang mga puno ng niyog ay parang mga bantay na nakatayo sa ilalim na madilim na kalangitan, naninirahan si Ramon, isang simpleng magsasaka na may edad na 35 taon. Si Ramon ay kilala sa baryo bilang isang masipag na lalaki, palaging maaga sa bukid, nag-aararo ng lupa at nag-aani ng palay na siyang bumubuhay sa kanyang maliit na pamilya. May asawa siyang si Elena, na isang simpleng may bahay, at dalawang anak na sina Pedro at Maria, na parehong nasa elementarya pa lamang. Ang buhay nila ay payapa, tulad na maraming pamilya sa probinsya, puno ng pawis at pagod sa araw at pahinga sa gabi. Ngunit isang gabi, lahat ng iyon ay nagbago sa isang hindi inaasahang paraan, na magiging simula ng isang tunay na kwento ng takot, isang kulam true story, na hindi lamang kwento kundi totoong nangyari sa buhay ng mga ordinaryong tao tulad niya. Isang hating gabi iyon, noong buwan ng Oktubre, kung kailan ang hangin ay malamig at ang buwan ay nagtatago sa likod na makapal na ulap. Si Ramon ay matutulog na sana pagkatapos na isang mahabang araw sa bukid. Nakahiga na siya sa kanilang simpleng kawayan na kama, sa tabi ng kanyang asawa na mahimbing nang natutulog. Ang mga anak nila ay nasa kabilang silid, at ang buong bahay ay tahimik maliban sa ingay ng mga kulidlik sa labas. Bigla na lang, parang may isang matalim na karayom na tumusok sa kanyang tiyan. "Are!" sigaw niya sa loob-loob niya, habang hawak ang kanyang sikmura. Sa una, akala niya ay simpleng sakit ng tiyan lamang, baka dahil sa kinain niyang adobong manok kanina na medyo maasim. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo, ang sakit ay lumalala. Parang may isang bagay na gumagapang sa loob niya, isang buhay na nilalang na naghahanap ng daan palabas. Ang kanyang pawis ay bumubuhos na parang ulan, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa sobrang sakit. "Ramon, anong nangyayari sa'yo?" Gising na tanong ni Elena, na nagising sa kanyang unggol. Hinawakan niya ang braso ng asawa, ngunit si Ramon ay hindi makasagot kaagad. Ang kanyang bibig ay parang may nakabara, at ang kanyang mga mata ay lumuluha sa sobrang hapti. "Parang may ahas sa loob ko, Elena." "Tulong!" Sa wakas ay naisigaw niya, habang yumuyuko at yumuyuko pa. Si Elena ay tumayo kaagad, naghanap ng gamot sa kanilang maliit na aparador. "Inom ka nito, asawa ko, baka gas lang yan sa tiyan," sabi niya, habang iniabot ang isang bote na alak na may halong dahon na bayabas, isang karaniwang lunas sa baryo para sa mga sakit na tiyan. Ngunit nang ininom iyon ni Ramon, sa halip na gumaan, lalo pang lumala. Bigla na lang, mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang maliit na langgam. Hindi isa, kundi marami. Mga itim na langgam na gumagapang pababa sa kanyang baba, parang isang buhay na ilog na nagmumula sa kanyang lalamunan. "Ano to? Diyos ko po," sigaw ni Elena, habang sinusubukang tanggalin ang mga langgam sa mukha ng asawa. Si Ramon ay natakot na rin, dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Aswang at kulam." "Sigurado akong kulam to," bulalas niya, habang naalala ang mga kwento ng kanyang lola noong siya'y bata pa. Sa baryo nila, maraming kwento tungkol sa pamilya horror Tagalog. Mga kwentong tungkol sa mga pamilyang nagkukulam sa isa't isa dahil sa inggit o away. Ngunit bakit siya? Wala naman siyang kaaway na malapit. O baka meron? Habang nag-isip siya, ang sakit ay lumipat sa kanyang dibdib, parang may mga ipis ng gayon ang gumagapang doon. "Elena, tawagin mo ang kapitbahay. Baka may albularyo na makakatulong," utos niya, habang hawak ang kanyang dibdib. Tumakbo si Elena sa labas, sa gitna na madilim na gabi, at kinatok ang pintuan ng kanilang pinakamalapit na kapitbahay, si Mang Pedro, na kilala rin bilang isang matandang manghuhula sa baryo. "Mang Pedro, tulong po." Si Ramon, parang may kulam, sigaw niya. Si Mang Pedro, na isang matandang lalaki na may puting buhok at maraming kwento tungkol sa Filipino witchcraft, ay nagising kagad at sumama kay Elena pabalik sa bahay. Pagdating doon, nakita niya si Ramon na nakahiga sa sahig, pawisan at nanginginig, habang may mga langgam pa ring lumalabas sa kanyang bibig at ilong. "Ito'y hindi ordinaryong sakit, Elena. Ito'y tunay na maldyo. Kulam sa pamilya, marahil," sabi ni Mang Pedro, habang sinusuri ang katawan ni Ramon gamit ang kanyang kamay na may anting-anting, isang maliit na krus na gawa sa pilak na palagi niyang dala. Habang sinusuri, naalala ni Ramon ang mga nakaraan. Noong siya'y bata pa, ang kanyang ina na si Aling Rosa ay palaging nagkukuwento tungkol sa mga lihim ng pamilya.
Si Aling Rosa ay naninirahan pa rin sa kanila, sa kabilang bahagi ng bahay, at kilala bilang isang dating albularyo na tumigil na dahil sa katandaan. Ina, bakit ganito? Bulong ni Ramon sa loob-loob niya, habang ang sakit ay lalong lumalala. Bigla na lang, sa gitna ng kanyang pagdurusa, narinig niya ang isang bulong sa hangin, parang isang boses na mula sa malayo. Ikaw ang susunod, Ramon. Dahil sa inggit na hindi mo alam. Ang boses ay pamilyar, parang boses ng kanyang ina. Hindi mahari. Bakit si ina? Isip niya, habang ang kanyang mga mata ay lumalabo sa sakit. Si Mang Pedro ay nagsimulang magdasal, habang nagwiwisik ng asin sa paligid ng katawan ni Ramon. Sa ngalan na Ama, Anak, at Espiritu Santo, lumayas kayo, mga espiritu ng kadiliman, sigaw niya. Ang mga langgam ay nagsimulang mabawasan, ngunit ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Kailangan nating tawagin ang isang tunay na albularyo, hindi ako sapat, sabi ni Mang Pedro. Habang naghihintay sila na tulong, nagsimulang magkuwento si Ramon tungkol sa kanyang pamilya. Mang Pedro, ang aking ina, siya'y dating marunong sa mga ritual. Baka siya ang may kinalaman dito, tanong niya habang lumuluha. Si Mang Pedro ay tumango lamang dahil sa baryo, maraming albularyo kwento na nagsasabi na ang pinakamalakas na kulam ay mula sa sariling dugo, mula sa pamilya mismo. Habang lumilipas ang oras, ang gabi ay lalong nagiging madilim. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtipon sa labas ng bahay, nagkukuwentuhan tungkol sa mga katulad na pangyayari sa baryo. Naalala ko, noong dekada 80, may isang pamilya dito na nag-away dahil sa lupa, at ang isa ay nagkulam sa kapatid. Pareho silang namatay sa misteryosong paraan, kwento na isang matanda. Si Ramon ay nakikinig, habang ang kanyang katawan ay lalong nanghihina. Bakit ako? Anong kasalanan ko? Tanong niya sa sarili. Sa wakas, dumating ang isang matandang albularyo mula sa Karatig Baryo, si Mang Isko, na kilala sa kanyang kakayahang labanan ang tunay na maldyo. Ngunit bago pa siya makapagsimula, ang sakit ni Ramon ay lumala pa lalo, gayon, parang may mga pakpak na ipis na lumalabas sa kanyang tenga. Ito ang simula ng isang mahabang gabi na takot at misteryo, kung saan ang kulam sa pamilya ay hindi lamang kwento kundi isang katotohanan na nagbabago sa buhay ng mga tao. Si Ramon ay nakikipaglaban hindi lamang sa sakit kundi sa lihim ng kanyang sariling pamilya, isang lihim na puno ng inggit, away, at mga sinaunang ritual na ipinamana mula pa sa kanilang mga ninuno. Habang ang albularyo ay naghahanda ng kanyang mga gamit, asin, krus, at mga dahon na halamang gamot, si Ramon ay nag-iisip, paano ako makakaligtas dito? At sino talaga ang may sala? Ang gabi ay malalim pa, at ang kwento ay malayo pa sa wakas. Ang pamilyang may lihim, ang simula na takot. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang mga kwento ng mga ninuno ay parang mga anino na laging sumusunod sa bawat pamilya, ang buhay ni Ramon ay hindi lamang simpleng kwento na isang magsasaka. Ito ay isang salaysay na puno ng mga lihim na ipinamana mula pa sa mga henerasyon, mga lihim na nagiging pamilya horror Tagalog na hindi mo inasahan hanggang sa sumabog ito tulad ng isang bulkan na matagal nang natutulog. Si Ramon, na may edad na 35, ay lumaki sa isang pamilya na mukhang ordinaryo sa panlabas na tingin. Ang kanyang ama, si Mang Tomas, ay isang masipag na mangingista na namatay noong si Ramon ay 16 na taong gulang pa lamang. Ang sabi ng mga tao sa baryo, ito ay dahil sa isang karaniwang sakit sa puso, ngunit sa loob-loob ni Ramon, palagi niyang nararamdaman na may kakaiba sa pagkamatay na iyon. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay isang matandang babae ng gayon ay nasa kanyang 75 taon, nakilala sa baryo bilang isang dating manggagamot na gumagamit ng mga halamang gamot at mga dasal laban sa mga masasamang espiritu. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti at mga kwento ng kabutihan, may lihim na nagtatago, isang Filipino witchcraft na ipinamana mula sa kanyang sariling lola, na dating isang kilalang albularyo sa panahon ng digmaan. Noong si Ramon ay bata pa, madalas niyang naririnig ang mga bulong-bulongan sa baryo tungkol sa kanyang pamilya. Ang pamilya niyo, may dugong mangkukulam, sabi na isang matandang kapitbahay noong minsan silang naglalaro sa ilalim na puno ng mangga. Si Ramon ay tumatawa lamang noon, inisip na iyon ay simpleng kwento ng mga matatanda upang takutin ang mga bata. Ngunit habang lumalaki siya, nagsimulang magpakita ang mga senyales. Halimbawa, noong siya ay 14, ang kanyang tiyahin na si Aling Carmen, na kapatid ng kanyang ina, ay biglang nagkasakit ng isang kakaibang karamdaman. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging itim na parang uling, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga bubog ng palay na hindi niya kinain. Ang sabi ng mga doktor sa bayan, ito ay isang uri ng allergy, ngunit si Aling Rosa ay lihim na nagdasal at nagwiwisik na asin sa paligid ng bahay ni Aling Carmen. Pagkatapos na ilang araw, gumaling siya, ngunit ang relasyon na magkapatid ay nagbago,
nagsimulang mag-away sila tungkol sa lupa na ipinamana ng kanilang ama. Ikaw ang may sala. Ginamit mo ang iyong kaalaman para saktan ako. Sigaw ni Aling Carmen isang gabi, na narinig ni Ramon habang nagtatago sa likod ng peder. Si Aling Rosa ay tumanggi lamang, ngunit mula noon, ang inggit ay nagsimulang lumago sa loob ng pamilya tulad ng isang puno na hindi mapigilan. Ngayon, sa kasalukuyan, habang si Ramon ay nakahiga sa sahig ng kanilang bahay, pawisan at nanginginig dahil sa mga langgam na lumalabas sa kanyang katawan, ang mga alaala na iyon ay nagbalik sa kanyang isipan tulad ng isang baha na sumasakop sa lupa. Si Mang Isko, ang albularyo na dumating upang tulungan siya, ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang anting-anting na gawa sa pilak at krus na may inukit na mga salitang Latin. Ramon, sabihin mo sa akin ang buong katotohanan tungkol sa iyong pamilya. Ang kulam true story na ganito ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay mula sa dugo, mula sa lihim na hindi nabubunyag, sabi ni Mang Isko, habang ang kanyang mga mata ay nakatitik sa mukha ni Ramon na puno ng sakit. Si Ramon ay nag-atubili sa una, dahil ang pamilya ay sagrado sa kanila, ngunit ang sakit ay lalong lumala. Gayon, parang may mga ipis na gumagapang sa kanyang lig, na nagiging dahilan upang siya ay umubo ng dugo na may halong insekto. Si Ina, si Aling Rosa, simula ni Ramon habang lumuluha. Noong ako'y bata pa, madalas siyang mag-isa sa likod ng bahay, naghahalo ng mga dahon at tubig sa isang palayok. Akala ko noon ay simpleng gamot lamang iyon para sa mga kapitbahay na may sakit. Ngunit isang gabi, noong namatay ang aking ama, nakita ko siyang nagbubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan, habang hawak ang isang larawan na aking ama. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, at ang hangin sa paligid ay biglang naging malamig. Pagkatapos noon, ang kanyang ugali ay nagbago, naging mas tahimik siya, at madalas niyang sinasabi na ang inggit ay parang kulam na kumakain sa loob. Hindi ko nagintindihan noon, ngunit ngayon, baka siya ang may kinalaman dito. Si Elena, ang asawa ni Ramon, ay nakikinig sa tabi, hawak ang kanyang dibdib sa takot. Asawa ko, hindi maaari. Si nanay ay mabait, siya ang nag-alaga sa atin. Sabi niya, ngunit sa loob-loob niya, naalala rin niya ang mga kakaibang pangyayari. Halimbawa, noong bagong kasal sila ni Ramon, si Aling Rosa ay nagbigay na isang kwintas na may anting-anting, sabihing ito ay para sa proteksyon laban sa aswang at kulam. Ngunit mula noon, madalas na magkasakit ang kanilang mga anak ng mga kakaibang sakit na bigla ring nawawala pagkatapos ng dasal ni Aling Rosa. Habang nagkukuwento si Ramon, si Mang Isko ay tumango-tango, parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Ang albularyo kwento na ganito ay karaniwan sa mga pamilyang may dugong mangkukulam. Ang iyong ina, si Aling Rosa, ay hindi masama sa simula. Siya ay natuto ng mga ritual mula sa kanyang lola, na isang kilalang manggagamot noong panahon na Hapon. Ngunit ang kapangyarihan na iyon ay may presyo. Ito ay nagiging tunay na maldyo kapag ginamit sa inggit o galit. Sa iyong pamilya, may lumang away tungkol sa lupa. Ang iyong ama, si Mang Tomas, ay nag-away sa kanyang kapatid dahil sa mana, at si Aling Rosa ay naglihim ng kanyang galit. Noong namatay ang iyong ama, hindi iyon sakit, ito ay kulam na ipinamana. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama kay Ramon. Paano mo nalaman iyan? Tanong niya, habang ang mga ipis ay nagsimulang lumabas sa kanyang tenga. Si Mang Isko ay ngumiti na malungkot. Ako ay pinsan ng iyong ama, Ramon. Matagal ko nang alam ang lihim ng pamilya niyo, ngunit hindi ko inaasahan na lalabas itong gayon. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bahay ay biglang bumukas, at pumasok si Aling Rosa, na mukhang gulat ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Anong nangyayari rito? Ramon, anak ko, sigaw niya habang lumalapit. Ngunit si Mang Isko ay tumayo at hinawakan ang kanyang anting-anting. Rosa, alam ko ang iyong lihim. Ang pamilya horror Tagalog na ito ay dapat matapos na. Si Aling Rosa ay tumigil, at ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa pag-alala tungo sa isang galit na hindi pa nakikita ni Ramon. Huwag kang makialam, Isko. Ito ay para sa kabutihan ng pamilya, sagot niya, at sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng bahay ay nagsimulang maging malamig, parang may mga espiritu na nagigising. Ang mga langgam at ipis sa katawan ni Ramon ay lalong dumami, at ang takot ay nagsimulang sumakop sa buong silid. Habang lumalalim ang gabi, ang mga lihim ng pamilya ay nagsimulang lumabas tulad ng mga anino sa dilim. Si Ramon ay natanto na ang kanyang buhay ay hindi simpleng kwento na isang magsasaka. Ito ay isang salaysay na inggit, kapangyarihan, at mga sinaunang ritual na nagiging sanhi ng takot na hindi madaling matakasan. Ang kanyang kapatid na si Maria, na nasa kabilang silid, ay nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi niya alam, parang isang boses mula sa nakaraan. Ang dugo ay nagiging kulam, bulong niya habang ang kanyang mga mata ay nagiging puti. Si Elena ay sumigaw sa takot, at si Mang Isko ay nagsimulang maghanda ng kanyang ritual.
Ito ang simula ng isang mahabang laban-laban sa lihim ng pamilya, isang kulam true story na magbabago sa kanilang lahat. Ang takot ay hindi lamang sa mga insekto na gumagapang, ito ay sa katotohanan na ang pinakamalakas na kaaway ay maaring mula sa sariling tahanan, mula sa dugong nagbibigay buhay ngunit maaari ring maging sanhi ng kamatayan. Ang paghahanap ng tulong, ang pagharap sa albularyo. Sa gitna na madilim na gabi sa baryo ng San Isidro, kung saan ang mga anino ng mga puno ay parang mga multo na gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Ramon ay nakahiga pa rin sa sahig ng kanilang bahay, pawisan at nanginginig mula sa hindi may paliwanag na sakit na dulot ng mga langgam at ipis na lumalabas sa kanyang katawan. Ang mga salita ni Aling Rosa, ang kanyang ina, na ito ay para sa kabutihan ng pamilya, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tulad ng isang sumpa na hindi niya maunawaan. Si Elena, ang kanyang asawa, ay nasa tabi niya, luhaan at natatakot, habang hinintay nila ang tulong na sinabi ni Mang Pedro, ang matandang manghuhula, na hindi sapat ang kanyang kaalaman upang labanan ang tunay na maldyo na ito. Ang mga kapitbahay ay nagtitipon sa labas, nagbubulungan tungkol sa mga kwento ng Pamilya Horror Tagalog na narinig nila mula sa kanilang mga lolo't lola, mga kwento ng kulam, aswang, at mga lihim na ipinamana sa dugo ng mga pamilya sa baryo. Ngunit para kay Ramon, ang takot ay hindi lamang sa mga kwento, ito ay totoo, nararamdaman niya sa kanyang laman ang mga insekto na parang mga sundalong sumalakay sa kanyang katawan, isang Filipino witchcraft na hindi niya kailanman inasahan. Si Mang Isko, ang albularyo mula sa karatig baryo ng Santa Clara, ay dumaiting sa wakas, dala ang kanyang mga gamit, isang maliit na supot na puno ng asin, isang krus na gawa sa pilak na may inukit na mga salitang Latin, at isang botelya na tubig na binasbasan na isang pari mula sa simbahan ng bayan. Si Mang Isko ay isang matandang lalaki, nasa edad na 65, na may mukha na puno ng mga guhit ng karanasan at mga mata na parang nakakakita sa kabila ng mundo ng mga buhay. Ang kanyang reputasyon bilang isang albularyo ay kilala hindi lamang sa Quezon kundi maging sa mga kalapit na probinsya, dahil sa kanyang kakayahang labanan ang aswang at kulam gamit ang mga ritual na natutunan mula sa kanyang lolo, na isang manggagamot din noong panahon ng mga Kastila. Ramon, kalmahan mo ang iyong paghinga, sabi ni Mang Isko habang inilalagay ang kanyang kamay sa noo ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, parang isang lalaking nakipaglaban sa kadiliman na maraming beses. Ang ganitong kulam ay hindi basta-basta. Ito ay albularyo kwento na nakaugat sa dugo ng pamilya mo. Sabihin mo sa akin ang lahat na alam mo. Habang sinusuri ni Mang Isko ang katawan ni Ramon, nang gayon ay halos hindi na makagalaw dahil sa sakit, napansin niya ang mga ipis na lumalabas mula sa tenga ng binata. Diyos ko, ito ay mas malakas kaysa sa inakala ko, bulong niya, habang kinuha ang kanyang botelya ng banal na tubig at nagsimulang magwisik sa paligid ng katawan ni Ramon. Ang mga ipis ay nagsimulang magkagulo, parang natatakot sa tubig, ngunit hindi sila nawala. Si Elena ay umiyak na, habang hinawakan ang kamay ng asawa. Mang Isko, pakikaligtasan mo siya. Siya ang buhay ng pamilya namin, sabi niya, habang ang kanyang mga anak na sina Pedro at Maria ay nagtatago sa kabilang silid, natatakot sa mga tunog ng pag-ubo at pagsigaw ng kanilang ama. Si Mang Isko ay tumango lamang, ngunit ang kanyang isipan ay abala na sa pag-isip ng tamang ritual. Ang kulam true story na ganito ay nangangailangan na higit sa asin at tubig. Kailangan natin na isang anting-anting na gawa sa pilak, na hinawakan na isang pari sa loob ng 7 araw, at isang dasal na natutunan ko mula sa aking lolo. Sa puntong iyon, si Aling Rosa ay nanatili sa isang sulok ng silid, tahimik ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Si Mang Isko ay napansin ito, at sa isang mabilis na sulyap, sinabi niya, Rosa, kung may alam ka, sabihin mo na. Ang ganitong kulam ay hindi nagmumula sa labas ng pamilya. Si Aling Rosa ay nagulat, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang emosyon. Wala akong alam, Isko. Ako pa ang sisisihin mo, sagot niya, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig. Si Ramon, kahit nahihirapan, ay nakarinig nito at naalala ang mga kwento ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Isang gabi, noong siya ay 12 taong gulang, nakita niya si Aling Rosa sa likod ng bahay, nakatayo sa harap ng isang maliit na altar na gawa sa kawayan, na may mga kandila at isang larawan ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay nagbubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan, at ang hangin ay biglang naging malamig, parang may mga espiritu na gumagalaw sa paligid. Ina, bakit ka ganyan? Tanong ni Ramon noon, ngunit si Aling Rosa ay ngumiti lamang at sinabing, huwag kang mag-alala, anak. Ito ay para sa proteksyon natin. Gayon, habang si Mang Isko ay naghahanda ng ritual, nagsimula siyang magsalaysay na isang kwento mula sa kanyang sariling karanasan. Noong ako ay bata pa, ang aking lolo ay nagkwento sa akin tungkol sa isang pamilya sa aming baryo
na nawasak dahil sa tunay na maldyo. Ang matanda sa pamilya ay gumamit ng kulam upang saktan ang kanyang kapatid dahil sa inggit sa lupa. Ang resulta, ang buong pamilya ay naghirap, ang mga anak ay nagkasakit, ang lupa ay natuyo, at ang bahay ay nasunog. Ngunit ang pinakamasakit, ang matanda mismo ay namatay sa sarili niyang kulam, dahil ang ganitong kapangyarihan ay may kapalit. Si Ramon ay nakikinig, kahit ang kanyang katawan ay halos sumuko na sa sakit. Mang Isko, ikaw ay pinsan ng aking ama, di ba? Bakit mo alam ang mga lihim na pamilya namin? Tanong niya, habang ang mga ipis ay nagsimulang lumabas sa kanyang bibig, kasabay na dugo. Si Mang Isko ay tumigil sa kanyang ritual at tumingin kay Ramon. Ramon, ako ang pinsan ng iyong ama, si Mang Tomas. Noong kami ay bata pa, magkasama kaming natuto ng mga ritual mula sa aming lolo. Ngunit si Tomas ay tumigil dahil ayaw niyang makialam sa Filipino witchcraft. Ako ang nagpatuloy dahil naniniwala ako na ang kalamang ito ay maaaring gamitin para sa kabutihan. Ngunit si Rosa, ang iyong ina, ay natutong gumamit nito sa ibang paraan. Sa puntong iyon, si Aling Rosa ay biglang sumigaw, "Huwag mo akong sisisihin, Isko. Ginawa ko ito para protektahan ang pamilya ko." Ngunit ang kanyang boses ay nagbago, parang may ibang nilalang ang nagsasalita sa pamamagitan niya. Ang mga ipis sa katawan ni Ramon ay biglang naging mas marami, at ang mga langgam ay nagsimulang gumapang patungo sa sahig, parang isang hukbo na inutusan na isang masamang puwersa. Si Mang Isko ay hindi natinag. Kinuha niya ang kanyang krus at nagsimulang magdasal, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, lumayas kayo, mga espiritu ng kadiliman. Habang siya ay nagdadasal, ang mga insekto ay nagsimulang mabawasan, ngunit ang sakit sa katawan ni Ramon ay nanatili. Kailangan natin na mas malakas na ritual, sabi ni Mang Isko. Ramon, kailangan mong magtiwala sa akin. Ang kulam sa pamilya na ito ay hindi lamang tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa isang lihim na nakatago sa loob na maraming taon. Si Elena ay humagulgol habang hinawakan ang kamay ng asawa. Mang Isko, gagawin ko ang lahat para mailigtas si Ramon, sabi niya. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagsimulang magdasal din, na may daladalang mga kandila, habang ang gabi ay lalong nagiging malamig. Ang tunog ng hangin ay parang mga bulong na mga espiritu, at ang baryo na San Isidro ay parang isang yugto na isang albularyo kwento na puno na takot at misteryo, kung saan ang laban ay hindi lamang laban sa kulam kundi laban sa mga lihim na nakatago sa puso ng pamilya. Ang pagbubunyag ng lihim, ang katotohanan sa pamilya. Sa gitna na madilim na silid ng kanilang bahay sa baryo ng San Isidro, kung saan ang mga kandila ay nagbibigay lamang na mahinang liwanag na sumasayaw sa mga anino ng peder, si Ramon ay nakahiga pa rin sa sahig. Kahit ang mga insekto ay nagsimulang mabawasan dahil sa unang ritual ni Mang Isko. Ang hangin ay puno ng amoy ng asin at banal na tubig, at ang mga bulong ng mga dasal ay umalingaw-ngaw sa paligid. Si Aling Rosa, ang ina ni Ramon, ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay puno na halo-halong emosyon, takot, galit, at isang lihim na pagkakasala na hindi niya may tago. Si Mang Isko, ang albularyo, ay nakaupo sa tabi ni Ramon, kawak ang kanyang anting-anting, habang si Elena ay nakaluhod sa kabilang tabi, luhan at nagdadasal ng tahimik. Ang mga kapitbahay sa labas ay tahimik na, naghihintay na susunod na mangyayari sa Pamilya Horror Tagalog na ito, nang gayon ay naging usapan ng buong baryo. Bigla na lang, si Ramon, kahit nang hihina, ay tumingin ng tuwid sa kanyang ina. Ina, bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinang ngunit puno ng sakit na hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Ang katahimikan ay sumakop sa silid, at si Aling Rosa ay natigilan, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Anak ko, hindi ko sinasadya, simula niya habang lumalapit ng dahan-dahan. Si Mang Isko ay tumayo, hinaharangan ang daan. Rosa, sabihin mo ang buong katotohanan. Ang kulam true story na ito ay hindi matatapos hanggat hindi nabubunyag ang lihim. Sa puntong iyon, si Aling Rosa ay bumagsak sa sahig, umiyak ng malakas, at nagsimulang magkuwento ng mga bagay na matagal niyang itinatago. Noong ako'y bata pa, ang aking lola, si Lola Conchita, ay isang kilalang mangkukulam sa baryo. Siya ay natuto ng Filipino witchcraft mula sa mga ninuno natin, mga ritual na ginagamit para protektahan ang pamilya laban sa aswang at iba pang masasamang espiritu. Ngunit may presyo ang kapangyarihang iyon, ito ay nagiging masama kapag ginamit sa inggit. Noong namatay ang aking ama, ang lupa ay nahati sa akin at sa aking kapatid na si Carmen. Si Carmen ay mas mayaman dahil siya ang panganay at ako ay naiinggit. Isang gabi, ginamit ko ang isang ritual na natutunan ko mula kay Lola, isang kulam gamit ang larawan at buhok ng tao. Hindi ko inasahan na ito ay magiging sanhi ng kanyang sakit. Si Carmen ay namatay pagkatapos na ilang buwan,
at ang kanyang bahagi ng lupa ay napunta sa akin. Ang mga salita niya ay parang mga patak na ulan na bumubuhos, at si Ramon ay nakikinig ng may gulat. Ina, bakit mo ginawa iyon? At si tatay, si Mang Tomas. Si Aling Rosa ay tumango, luhan. Ang iyong ama, si Tomas, ay nalaman ang lihim ko. Noong siya ay nagaway sa akin dahil sa lupa na dapat ay para sa iyo, Ramon, ginamit ko ulit ang ritual. Hindi ko sinasadyang patayin siya, gusto ko lamang siyang saktan upang manahimik siya. Ngunit ang kulam ay lumakas at siya ay namatay sa misteryosong sakit. Mula noon, natakot ako, kaya tumigil ako sa paggamit ng kapangyarihan. Ngunit noong ikaw ay nagsimulang umunlad, Ramon, ang iyong bukid ay yumayabong, ang iyong pamilya ay masaya, ang inggit ay nagbalik. Nakita ko si Elena na masaya, ang mga apo ko na malusog, at naalala ko ang aking sariling buhay na puno ng pagsisisi. Isang gabi, hindi ko napigilan, ginamit ko ang lumang ritual, gamit ang iyong buhok na nahulog sa sahig. Akala ko ay sapat lamang upang saktan ka ng kaunti, upang maunawaan mo ang hirap ko. Ngunit ito ay lumakas, at ngayon ay hindi ko na makontrol. Si Mang Isko ay nakikinig, ang kanyang mukha ay seryoso. Rosa, ang tunay na maldyo na ito ay hindi lamang sa iyo, ito ay ipinamana sa dugo. Ang iyong lola ay gumamit ng ritual na may sumpa, at ito ay umikot sa pamilya. Si Ramon ay ang susunod na biktima dahil siya ang pinakamalakas sa inyo. Si Elena ay sumigaw, paano natin ito matatapos? Ang aking asawa ay nagdurusa. Si Aling Rosa ay tumingin sa kanyang anak, puno na pagsisisi. Anak, patawarin mo ako. Ang katotohanan ay, ang kulam ay maaring matapos sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagsunog ng lumang altar sa likod ng bahay, kung saan ko ginawa ang ritual. Sa sandaling iyon, ang mga insekto ay biglang tumigil, parang nakikinig sa pagbubunyag. Si Ramon ay tumango, kahit nang hihina. Ina, bakit hindi mo sinabi agad? Gayon, ang buong katotohanan ay lumabas na. Ang silid ay napuno ng katahimikan, habang ang lihim ng pamilya ay sa wakas na bunyag, isang kwento na inggit, kapangyarihan, at pagsisisi na nagiging sanhi ng kulam sa pamilya. Si Mang Isko ay nagsimulang maghanda na susunod na ritual, habang ang pamilya ay nagsimulang maghilom mula sa mga sugat na nakaraan, ngunit alam nilang ang laban ay malayo pa sa wakas. Ang katotohanan ay nagbigay ng liwanag, ngunit ang kadiliman ng kulam ay nananatili pa rin, naghihintay na tamang sandali upang muling sumalakay. Ang sorpresa sa wakas, ang leksyon at teaser. Sa baryo ng San Isidro, ang gabi na puno ng takot ay unti-unting naglaho habang ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot tanaw, na parang nagbibigay ng bagong pag-asa sa pamilya ni Ramon. Ang silid, na dating na puno ng mga anino, insekto, at bulong na masasamang espiritu, ay ngayon ay tahimik, maliban sa mahinang pag-iyak ni Elena at sa mga dasal na patuloy na binibigkas ng mga kapitbahay sa labas. Si Ramon, kahit mahina pa rin mula sa laban-laban sa kulam, ay nakaupo na sa sahig, hawak ang krus na ibinigay ni Mang Isko. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nakahiga sa isang kama sa sulok, hinintay ang muling pagkamulat pagkatapos ng kanyang pagkakasala sa pagpapakawala ng tunay na maldyo. Si Maria, ang anak ni Ramon, ay bumalik sa normal pagkatapos ng isang ritual ni Mang Isko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng bakas ng takot, isang paalala ng pamilya horror Tagalog na halos nawasak ang kanilang buhay. Sa gitna ng lahat na ito, si Mang Isko, ang albularyo, ay nakatayo, ang kanyang anting-anting ay nagliliwanag pa rin sa mahinang liwanag na umaga, na parang simbolo na tagumpay laban sa kadiliman ng Filipino witchcraft. Ngunit ang tunay na sorpresa ay darating pa lamang. Habang inayos ni Mang Isko ang kanyang mga gamit, lumapit siya kay Maria, ang anak ni Ramon, at hinawakan ang kanyang kamay. Maria, ikaw ang susi sa pagpapakawala ng kulam sa pamilya natin. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing na hindi inaasahan ng lahat. Si Ramon at Elena ay nagtinginan, naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Isko? Tanong ni Ramon, habang sinusubukang unawain ang mga nangyari. Si Mang Isko ay ngumiti, isang ngiti na puno ng pag-asa at isang lihim na hindi pa nabubunyag. Noong kami ni Tomas, ang iyong ama, ay bata pa, kami ay magkasama sa maraming ritual. Ngunit siya ang umalis sa landas ng albularyo, habang ako ay nagpatuloy. Sa mga taong iyon, si Maria, ang iyong anak, ay nagpakita ng parehong kapangyarihan, ang kakayahang makakita sa kabila ng mundo ng mga buhay. Siya ang nagbigay daan upang matapos ang kulam, dahil ang kanyang puso ay dalisay. Sa sandaling iyon, si Maria ay ngumiti, kahit mahina, at sinabi, Mang Isko, naramdaman ko ang mga espiritu noong gabing iyon. Tinulungan mo ako na labanan sila. Ang silid ay napuno ng isang kakaibang init, at si Elena ay umiyak, ngunit ngayon ay sagalak. Si Aling Rosa, na nagkamalay na, ay lumapit kay Maria at niyakap siya.
Anak ko, apo ko, patawarin mo ako. Ang aking inggit ay nagdulot ng sakit sa ating pamilya, ngunit ngayon, natuto na ako, sabi niya, habang ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig. Si Ramon ay tumayo, kahit nang hihina, at niyakap ang kanyang ina at anak. Ina, tapos na ang kulam. Ang kulam true story na ito ay nagturo sa atin na ang pagpapatawad ang pinakamalakas na anting-anting. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nang si Mang Isko ay lumapit kay Maria at sinabi, Maria, gusto ko sanang maging bahagi ng pamilya mo, hindi lamang bilang albularyo, kundi bilang isang tunay na kaibigan, at marahil, higit pa. Ang lahat ay nagulat nang si Maria ay tumango at ngumiti, na parang may lihim na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Si Elena ay tumawa, ang unang tawa sa gabing iyon, at sinabi, Mang Isko, ikaw pa ba? Sa edad mo, may pag-ibig pa rin. Ang silid ay napuno ng tawanan, isang kaginhawaan pagkatapos na matinding takot. Ang albularyo kwento ay nagkaroon na isang hindi inaasahang pag-ibig, isang twist na nagbigay ng liwanag sa dilim ng kanilang laban. Habang ang araw ay tuluyang sumikat, si Mang Isko ay nagbigay ng huling payo. Ang kulam sa pamilya ay natapos dahil sa pagpapatawad at pagkakaisa. Ngunit tandaan, ang dugo natin ay may kapangyarihan, gamitin ito para sa kabutihan. Si Ramon ay tumango, hawak ang kamay ng kanyang asawa at anak. Ang baryo ng San Isidro ay muling naging tahimik, ngunit ang kwento ay nag-iwan na aral. Ang tunay na lakas ay nasa pamilya, hindi sa kulam. Sa huling sandali, si Mang Isko ay nagbigay ng isang babala. Ngunit mag-ingat, dahil ang mga aswang at kulam ay hindi kailanman nawawala. Sino kaya ang susunod sa inyong pamilya? Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kaba, isang paalala na ang true horror stories ay laging may susunod na kabanata, naghihintay sa dilim ng gabi. Sa baryo ng San Isidro, ang gabi na puno na takot ay unti-unting naglaho habang ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot tanaw, na parang nagbibigay ng bagong pag-asa sa pamilya ni Ramon. Ang silid, na dating na puno ng mga anino, insekto, at bulong na masasamang espiritu, ay ngayon ay tahimik, maliban sa mahinang pag-iyak ni Elena at sa mga dasal na patuloy na binibigkas ng mga kapitbahay sa labas. Si Ramon, kahit mahina pa rin mula sa laban-laban sa kulam, ay nakaupo na sa sahig, hawak ang krus na ibinigay ni Mang Isko. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nakahiga sa isang kama sa sulok, hinintay ang muling pagkamulat pagkatapos ng kanyang pagkakasala sa pagpapakawala ng tunay na maldyo. Si Maria, ang anak ni Ramon, ay bumalik sa normal pagkatapos ng isang ritual ni Mang Isko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng bakas ng takot, isang paalala ng pamilya horror Tagalog na halos nawasak ang kanilang buhay. Sa gitna ng lahat na ito, si Mang Isko, ang albularyo, ay nakatayo, ang kanyang anting-anting ay nagliliwanag pa rin sa mahinang liwanag na umaga, na parang simbolo na tagumpay laban sa kadiliman ng Filipino witchcraft. Ngunit ang tunay na sorpresa ay darating pa lamang. Habang inayos ni Mang Isko ang kanyang mga gamit, lumapit siya kay Maria, ang anak ni Ramon, at hinawakan ang kanyang kamay. Maria, ikaw ang susi sa pagpapakawala ng kulam sa pamilya natin, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing na hindi inaasahan na lahat. Si Ramon at Elena ay nagtinginan, naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Isko? Tanong ni Ramon, habang sinusubukang unawain ang mga nangyari. Si Mang Isko ay ngumiti, isang ngiti na puno na pag-asa at isang lihim na hindi pa nabubunyag. Noong kami ni Tomas, ang iyong ama, ay bata pa, kami ay magkasama sa maraming ritual. Ngunit siya ang umalis sa landas ng albularyo, habang ako ay nagpatuloy. Sa mga taong iyon, si Maria, ang iyong anak, ay nagpakita ng parehong kapangyarihan, ang kakayahang makakita sa kabila ng mundo ng mga buhay. Siya ang nagbigay daan upang matapos ang kulam, dahil ang kanyang puso ay dalisay. Sa sandaling iyon, si Maria ay ngumiti, kahit mahina, at sinabi, Mang Isko, naramdaman ko ang mga espiritu noong gabing iyon. Tinulungan mo ako na labanan sila. Ang silid ay napuno ng isang kakaibang init, at si Elena ay umiyak, ngunit ngayon ay sagalak. Si Aling Rosa, na nagkamalay na, ay lumapit kay Maria at niyakap siya. Anak ko, apo ko, patawarin mo ako. Ang aking inggit ay nagdulot ng sakit sa ating pamilya, ngunit ngayon, natuto na ako, sabi niya, habang ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig. Si Ramon ay tumayo, kahit nang hihina, at niyakap ang kanyang ina at anak. Ina, tapos na ang kulam. Ang kulam true story na ito ay nagturo sa atin na ang pagpapatawad ang pinakamalakas na anting-anting. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nang si Mang Isko ay lumapit kay Maria at sinabi,
Maria, gusto ko sanang maging bahagi ng pamilya mo, hindi lamang bilang albularyo kundi bilang isang tunay na kaibigan, at marahil, higit pa. Ang lahat ay nagulat nang si Maria ay tumango at ngumiti, na parang may lihim na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Si Elena ay tumawa, ang unang tawa sa gabing iyon, at sinabi, Mang Isko, ikaw pa ba? Sa edad mo, may pag-ibig pa rin. Ang silid ay napuno ng tawanan, isang kaginhawaan pagkatapos na matinding takot. Ang albularyo kwento ay nagkaroon na isang hindi inaasahang pag-ibig, isang twist na nagbigay ng liwanag sa dilim ng kanilang laban. Habang ang araw ay tuluyang sumikat, si Mang Isko ay nagbigay na huling payo. Ang kulam sa pamilya ay natapos dahil sa pagpapatawad at pagkakaisa. Ngunit tandaan, ang dugo natin ay may kapangyarihan, gamitin ito para sa kabutihan. Si Ramon ay tumango, hawak ang kamay ng kanyang asawa at anak. Ang baryo na San Isidro ay muling naging tahimik, ngunit ang kwento ay nag-iwan na aral. Ang tunay na lakas ay nasa pamilya, hindi sa kulam. Sa huling sandali, si Mang Isko ay nagbigay na isang babala. Ngunit mag-ingat, dahil ang mga aswang at kulam ay hindi kailanman nawawala. Sino kaya ang susunod sa inyong pamilya? Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kaba, isang paalala na ang true horror stories ay laging may susunod na kabanata, naghihintay sa dilim ng gabi.